Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ngayong hapon ito tatalakayin natin ang pinaka-kontrobersya tungkol sa kaligtasan ng tao, ang rapture. Pre-tribulation rapture. Bago dumating ang tribulation period, ililigtas muna ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya ang tawag nito, rapture of the church. Sa 1 Thessalonians 4:16 and 17, ganito ang sinasabi. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayong mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sa Mateo 24:37 hanggang 39, ganito ang sinasabi. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad nung panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Sa Mateo 24:44, sinasabi, kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, kaya hindi inaasahan nung panahon ni Noe na mangyayari ang ganun, ang baha. Ano ba ang magaganap sa rapture? Una, ang sabi, tinig ng arkanghel, tunog ng trompeta ng Diyos at Panginoon mismo ay bababa. Ito'y sabay-sabay na maririnig kahit na mga patay nananampalataya kay Kristo noong nabubuhay pa sila. At sila'y babangon. Ang mga hindi sumampalataya noong nabubuhay pa ay hindi pa kasamang bubuhayin dahil hindi pa naman ito ang paghuhukom. Tayo mga buhay pa at nabubuhay sa panahon at sa pananampalataya ay kasabay na mga binuhay na sasalubungin ang Panginoon upang makapiling natin siya magpakailanman. Gaano ba ito kabilis magaganap? Kasi sabay-sabay halos. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52, ganito ang sinasabi. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Ang buhay kasi natin ngayon ay mortal o may katapusan, nabubulok. Kailangan maging immortal para makaakyat sa langit. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ibig sabihin, split seconds lang, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Bakit ba napakabilis ng pagkilos ng Panginoon dito?
Ito ang paraan para sagipin ang mga mananampalataya, ang iglesia na siyang katawan niya. Sa aking nakaraang video, tinalakay natin ang tungkol sa apostasy o paghihimagsik mula sa pamunuan ng Santa Iglesia sa Roma. Kaya si Kristo na talagang ulo ng Santa Iglesia ay kailangang sagipin ito. Kasi wala na yung visible head of the church sa panahon na yan. Kasi nga, aanib siya doon sa kalaban o kaya magdi-defect siya. Si Kristo na siyang ulo ng Santa Iglesia ay banal kasama ang kanyang katawan. Kaya hindi siya papayag na lapastanganin ang kanyang katawan sa paglitaw ng Antikristo. Ito rin ang pumipigil o humahadlang sa kanyang paglitaw. 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 and 7. Ganito ang sinasabi. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun. Hindi kung sino, kung ano yun. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang humahadlang sa kanya. Isa pang dahilan sa pagsagip ng Panginoon sa Santa Iglesia ay sapagkat ito ang kanyang nobya o bride. Sa panahon ng matinding kapighatian sa lupa, magaganap naman sa kalangitan ang kasalan ng kordero. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, second coming, galing na siya sa kasalan. Sa aklat ni San Lucas, kabanatang 12, talatang 36, sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Sa Revelations 3:20, ganito ang sinasabi. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutugtog. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako ay papasok sa kanyang tahanan. At kaming dalawa ay magkasalong kakain. Pagkatapos ng kasal ng kordero ay may handaan. Yung mga Old Testament saints at Tribulation saints na wala sa kasalan ay sama-sama lahat sa hapunang pangkasal o marriage supper of the Lamb. Ito ang sinabi ng Panginoon sa huling hapunan sa Matthew 26:29. Ganito ang sabi. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ko iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14, si San Pablo ay nagsabi tungkol dito sa rapture na ito'y gantimpala. Mga kapatid, hindi ko ipinagpalagay na nakamtan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. The prize of the high calling, sabi sa English. Sa aklat ni Daniel,
Kabanatang 12, talatang 3, ganito ang sinasabi. Tungkol sa mga lingkod niya. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit. At ang maumakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Wow! Magpakailanman, ibig sabihin, ang gantimpalang ito hindi nababawiin ng Diyos. Yun na yun. Sabi, nag-akay ng marami patungo sa pagiging matuwid. Kaya yun, kahit masama ang pakiramdam ko, bagong dating ako galing sa Maynila, pagdating sa Bicol, maglilingkod pa sa Panginoon kahit hindi makapaligo. Mag-MC o mag-talk, gagawin ko yun. Dahil dito sa gantimpalang ito, na minuti ko. Ano ang kaibahan ng pre-tribulation rapture sa post-tribulation rapture? Okay. Yung rapture bago magsimula ang panahon ng kapigatian at yun sa pagbabalik ng Panginoon. No? Anong kaibahan nito? Sa pre-tribulation rapture, darating ang Panginoon na tulad sa isang magnanakaw. Tulad nung panahon ni Noe, maaliwalas ang kapaligiran. Magandang panahon at walang palatandaan may masamang mangyayari. Ang mga tao ay nag-iinuman, nag-aasawahan, may nasa bukid, mga nagtatrabaho, may mga nasa barko, may mga nasa kung saan-saan ang ginagawa ng mga tao na normal na ginagawa araw-araw. Hindi nila namalayan ang pagpasok ng mga hayop at pamilya ni Noe sa daong. Inutusan na ng Panginoon pumasok na sa daong sapagkat magsisimula na ang pag-ulan. Abala sila sa maraming bagay. Kagaya ngayon, ang mga tao ay abala sa mga computer, kainan sa fast food, droga, pagsasamantala. Naku, sa palengke, umulan lang, ang mahal na ng gulay, na diniliver naman noon, maganda pa ang panahon, hindi pa naman umuulan. Malaki ang korupsyon, ay naku ngayon, ang gamot pinagsasamantalan. Ang RT-PCR test, 3,350 sa mga bus terminal. Samantalang meron namang wala pang 1,000 sa iba. Ibig sabihin, hindi pala lugi sa ganong halaga. Abala rin ang mga tao ngayon sa paghahanap ng ospital, nakapila kahit mga nasa ambulansya. Maraming pinagkakaabalan. Sa pagbabalik ng Panginoon para sa post-tribulation rapture, malalaman ng marami. Ibig sabihin, hindi lihim ang pagdating ng Panginoon kasi maraming makakaalam, maraming makakakita sa Kanya. Iyon ang sinabi sa aklat ni San Mateo 24:29. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw. So magtataka ang mga tao kung bakit magdidilim. Hindi katulad nung pre-tribulation rapture. Wala. Maganda ang panahon. Maayos. Walang tinatawag na celestial disturbances sa kalangitan. Dito magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. So siguro ang mga tao mag-iipon-ipon. Bakit ganyan? Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Bakit mananangis ang lahat ng bansa sa daigdig?
kasi alam nila ang kanilang ginagawa sa tribulation period, nasa ilalim sila ng tinatawag na one world government na ang nagpapalakad ay ang Antikristo. At sila mga namumuno ng bansa ay sunod-sunuran sa Antikristo. Sapagkat lagot sila, ang military powers ay nasa ilalim ng Antikristo. Ay di napakadiling ipahuli sila. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So, makikita ng lahat. Hindi katulad sa pre-tribulation rapture na parang magnanako ang pagdating, mabilisan, isang kisap mata. Ito hindi. Matagal-tagal ito, makikitang bumababa na may kapangyarihan. Sa pre-tribulation period, pre-tribulation rapture, hindi pa yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi ganito nakalagay na yung kapangyarihan at kadakilaan, hindi. Sapagkat hindi pa siya kinoronahan noon as King of Kings and Lord of Lords. Kinoronahan lang siya nung bago ikasal. At kaya pagbaba niya dito sa post-tribulation rapture, kinoronahan na siya at bagong kasal siya, galing sa kasalan, ayon sa kanyang talinhaga. So, hanggang dito na mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Ulit-ulitin nyo ang video ito. Kung ano ang magaganap na kailangan masama tayo dito. Kung hindi man masama dito sa pre-tribulation rapture, yun, kailangan pasailalim dito sa panahon ng Antikristo. Pero huwag magpapatatag at huwag sasamba sa imahen ng halimaw. At yun ang kakasuhan ng idolatry. Hindi yung mga imahen na yun ng mga nakikita ng simbahan, hindi yun sinasamba. No? So, hanggang sa susunod na video, ang tatalakayan natin ay tungkol sa tribulation period. Naku, ang iba matatakot dito. Sapagkat talaga naman nakakatakot. Pugot ng ulo ang gagawin ng Antikristo sa mga martir. Kaya hanggang sa susunod na video, subaybayan nyo ito, yung nakaraan. Magandang ulitin nyo yung apostasy, no? Kung paano ang magaganap doon. Kaya magkakaroon ng rapture at pagkatapos ay ang tribulation period. Hanggang sa susunod mga kapatid.